Okay, punta na tayo sa cross-examination. Okay. Let me remind you vote. Ang cross-examination natin is 10 minutes. Pwede kayong mag-object kung ang question is wala doon sa nilatag o irrelevant. Pag titignan natin kung relevant o irrelevant, pwede nating i-rephrase. Ngayon, pag nag-object kayo, antayin nyo yung moderator na magsalita bago ko kayo ibalik ulit doon sa question and answer para hindi tayo magulo ha. Ulitin ko ha. No ad hominem. 1, 2, 3 ad hominem. I-eject namin dito kasi hindi yan makakatulong sa pinag-uusapan natin. Okay, timer start. Pero bago yan, ulitin ko, categorically, sagot, yes or no, and then 20 seconds explanation. Okay, time start now. Start the question. Binanggit mo yung ikalawang Kronika 15:3 na wala ang Diyos sa Israel. Nung bang sinabi sa 15:3 na nawala ang Diyos sa Israel, hindi na nagkaroon ng Diyos ang Israel after ng 15:3? Sabi ko po ron, sabi sa talata, malaon ng walang Diyos. Malaon ng walang Diyos. After ng talata na yan, na malaon ng walang Diyos ang Israel, hindi na ba bumalik ang Diyos sa Israel? Yung Israel na dati, hindi na doon sa dati. Wala na nga eh. Wala na. Kaya yun nga, yung 15:3. After ng 15:3. Nasagot po ako after niyan. O after naman. After ng 15:3, pag ang sabi nga ng mga apostol, ibabalik mo ba sa Panginoon? Ibabalik mo ba ang kaluwalhatian sa Israel? So after nga ng 15:3, after ng panahon ng Kronika, panahon ng apostol yun, nagtatanong ng mga apostol kay Kristo. Diyan sa Kronika na binanggit mo, ang Diyos ay unang walang Diyos na tunay, walang tagapagturong sa sacerdote at walang kautusan. Stop the time. Moderator's time. Ganito, uulitin ko sa inyo, vote parties ha, vote participants. Kapag nag-question kayo, meron tayo 20 seconds. Ngayon, pag natapos yung 20 seconds, next question. Next question, huwag kayong magsasalubong. Meron tayong time na 20 seconds sa pagsagot. Ngayon, kapag naubos yung 20 seconds natin, next question tayo para hindi magulo. Wala kasing sagot, moderator eh. Okay. Nanatili bang walang Diyos ang Israel after na 15:3? Stop the time. Bago kayo magsalita, anuhin niyo muna yung moderator na i-start ulit natin. Sa moderator, paki-start na po natin. Teka nga, wag mo kong utusan, moderator ako eh. Wag mo kong utusan. Kinaklaro ko nga kayo, inaayos ko nga kayo. Okay, start the time. Uulitin ko. Kapag yung question sinasagot, meron tayo 20 seconds na explanation. Pag natapos na yung 20 seconds, saka tayo mag-next question. Okay, begin. Start the time. Pagkatapos ng 15:3, nanatili bang walang Diyos ang Israel? Yung Israel na tinutukoy doon, wala. Pero may mga taong Israelita nagsubalik sa Panginoon. Nasumpungan nga nila eh. Next question. Okay. Binanggit mo yung sa Jeremias. Punta na ako sa Jeremias 30:19. Mula sa kanilang magmumula ang pagpapasalamat. Bakit sila magpapasalamat? For what reason? Mula lang yan sa kanilang magmumula. Bakit nga sila magpapasalamat? Sinabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon. Bakit nga? Bayan para sa bayan na ito ang muli ay nasa bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos na sa kanilang magmumula. Sa pagibigin ng Diyos galang yan. Ano ang reason ng ipapasalamat nila? Baik ka naman ang lumabayan ng Diyos yung magpapasalamat ka. So, sa paggawa ng pagiging bayan ng Diyos sa Israel. Ano? So, isa sinasagot ko. Kaya may magpapasalamat sa 2019 dahil gagawin sila bayan ng Diyos. Ang katunayan eh. Katunayan yan ang katunayan na may babagong hindi bayan ng pagbabago ng bayan. Yung reason nga ang hinahanap ko sa'yo. Dahil magiging bayan sila. Reason ng ano? Ano po ulit? Yun ang magiging reason ng pagpapasalamat nila. Magiging bayan sila ng Diyos.
Bukod dun sa magiging bayan ng Diyos, marami pa. Marami pa. Okay. Aking pararamihin sila at hindi sila magiging kaunti. Bakit sinabing hindi sila mangangaunti? Ano nangyari sa kanila? Hindi sila mangangaunti. Pararamihin nga eh. O bakit nga dumating sila sa punto ng pangangaunti? Kasi aking pararamihin sila, hindi sila magiging kaunti. Hindi sila mangangaunti. Oo hindi nga. dumating sa punto na nangunti sila. Teka, sagot. Okay. Teka. Sagot muna. Huwag kayo magsasabay. Pag matay mo muna tayo, stop na time. Ulitin ko, participants ha. Kapag okay na yung sagot, saka kayo ulit magtanong. Tapos kapag hindi pa clear yung tanong, saka kayo sumagot. Para maayos tayo. Okay, begin. Start the time ulit. Ang kanilang kapisanan matatatag sa harap ko. Bakit sinabing matatatag ang kapisanan? Matatatag. Yun nga ang sabi ng Diyos sa kanila eh. Matatatag sa harap eh. Matatatag. Okay, next question. Open ka ng mic mo, Dark Knight. Bakit sinabing matatatag? Huwag mo akong i-mute. Hindi ko alam eh. Wala namang nag-limit sa'yo eh. Bakit sinabing matatatag yung kapisanan? On what aspect? Ayun na ang sabi ng Diyos eh. Ang sinalita ng Diyos kailangan matupad yun eh. Teka muna. Bakit nga matatatag? For what reason? For what reason na matatatag? Ang bayan ng Diyos na hinulaan sa kanya matatatag. Doon din magmumula ang pagpapasalamat. Lahat ng attributes na pagpapasalamat ng Diyos na una, ayun po. Okay, sige. Ang kanilang prinsipe magiging isa sa kanila. Bakit magiging isa sa kanila? Magiging isa sa kanila, doon magmumula din, hindi manggagaling sa ibang wala namang ibang kasimbayan ng Diyos. Sa kanila magmumula, doon magmumula yun. Basahin natin sa English. Yung prinsipe. Okay, ang sabi sa English, sa 30:21, their nobles. Bakit dyan their nobles? Teka, moderators time. Hindi natin kailangan magpaliwanag. Ang ano natin is magtanong. Pwede mong ilagay yan sa conclusion mo. Pero ang trabaho mo ngayon is magtanong, hindi kailangan magpaliwanag. Pwede mong ilagay yan sa conclusion mo. Okay. Binanggit sa 30:21 na binanggit mo rin kanina na yung leader, ang salin dyan sa English, nobles. Bakit sinabing nobles? Yung nobles, ang kanilang mga prinsipe ay magiging isa sa kanila eh. Diba, Mga prinsipe? Hindi naman literal na ano mo yan eh. Hindi naman po sinabi ang prinsipe ng Israel eh. Sa kapisanan ng Diyos, doon magmumula ang kanilang mga prinsipe. Okay. Sa panahon natin, leader ang tinatawag na leader. So, maraming mga prinsipe. Saan? Diyan, sa hula na yan. Meron ba sinabing maraming prinsipe dyan? Sabi mo eh. Hindi ko sinabi yun. Binasa ko yung talata. Ang Sabi mo kanilang mga... prinsipe. Okay, sige. Sinabi mo kasi kanina mga prinsipe eh. So, wala kang binabanggit ng mga prinsipe. Binasa ko yung stand ko kanina, binasa ko yung 21. Okay. Kasi binanggit mo mga prinsipe eh. O, sige, next. Pagka ba sinabing mga huling araw, ang kahulugan nun, last days na pumapatungkol sa atin? Sa hula, yes, sa hula. Kung matutupad sa panahon natin, yes. Pagka sinabing mga huling araw, tayo ang kinatutuparan ng mga salitang mga huling araw. Comparing sa sinabi ni Jeremias noon, kung sasabihin niyan ngayon, oo. Okay, uulitin ko lang ito. I-refresh ko yung tanong. Pag sinabi bang mga huling araw, referring yan sa ating panahon? Depende kung paano mong gamitin yung phrase ng mga huling araw. Oo, hindi. Pagka ba sinabing mga huling araw, pag sinabi bang mga huling araw sa atin Moderators time.
Teka lang. Please answer the question categorically and then bibigyan ka namin ng time for explanation. Okay, rephrase the question. Pag sinabi bang mga huling araw sa ating panahon tumutukoy? Maski natutuparan ang Oo, hindi. sinabing mga huling araw. Kumpara nung panahon Moderator, ni oo, Elias. hindi. Moderator, oo, hindi. Pag sinabing sa mga huling araw, sa atin ba tumutukoy ang mga salita sa Bibliang mga huling araw? Hindi ko masasagot ng oo, hindi yan. Kung ang referring ka dun sa kay Jeremias o sa panahon natin. Ayun na nga ang tanong. Kala ko ba pwede tayo Ito, moderator ha. Nung panahon ni Jeremias, sinabi sa mga huling araw. Nung panahon ni Pablo, may sinabi rin siyang mga huling araw. O pero Kaya mas nga, tama, yun nga ang kung tanong gagamitin ko. natin ang huling araw, mas tama sa panahon natin. Kaya nga, yun nga ang tanong ko, pagka ginamit ba yung salitang sa mga huling araw, tumutukoy ba yon sa atin sa ating panahon? Oo o hindi? Ang ginamit ni Jeremias, sa panahon niya ginamit niya yan eh. Oo nga, tanong ko nga, Pero mas sa atin tama. ba tumutukoy yung mga huling araw na yan? Pagka ba sinabing sa mga huling araw, ang ibig bang sabihin nun sa ating panahon? Leo, please answer the question. Oo, hindi. O sige, oo. Okay. Okay, Kung wait. mabasa- Moderators time. Make us explain your answer. Bigyan ka namin ng time, Leo. Leo, pag categorically, di ba, bibigyan ka namin ng bibigyan namin ng explanation pag categorical question. Naririnig mo pa ba ako, Brad Leo? Okay, nandiyan ka pa ba? Stop the time. We have 1 minute more. Yung sagot mo na oo, please explain mo sa kanya. Para matanggap niya. O hindi niya matanggap, nandun yan. Sige. O, kasi si Pablo, ginamit din ni Pablo yan eh. Di ba? Accept niya yun. Ano nang tanong bro? Ano nang nangyari? Brad Elian, ano na? O, next question. Kung nasagot mo na, next question tayo. Sige. So, binanggit niya, sige, mabaya na ako mag-rebat doon. Binanggit niya kanina, yung sa Jeremias 30, ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi darating. Doon yun, sa 24. Yung galit ng Panginoon na hindi darating hanggang sa kanyang maisagawa, kaninong galit ipatutungkol ng Diyos yun? Bago niya isagawa yung katuparan ng hula na yan. Yung sa mga nagsisipaghati sa bayan niya. Sa mga nagsisipighati sa bayan. Okay. So, babalikan kita uli doon sa sinabi sa 30 at 21. Yung sinabing magiging prinsipe, sabi ko kasi kanina, mga prinsipe. Ngayon, sinabi mo ng hindi na mga prinsipe. Okay. Okay, time. Moderators time na po. I-time's up na po. So, pupunta na po tayo. We are going to conclusion.